Papuri at pasasalamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung nasusuri lamang ng mga anak ng Ama, kung papaano ang pagmimithi niyang lahat ay mapabuti, mahangunya at mailigtas. Di sinsanay ang lahat ay magmamagpakababa, manunumbalik at magbibigay lugod sa Kanya. Halina kayo mga minamahal ko, mapapalad ang nagmimithi, sapagkat kailanman ay hindi nagpapasubali ang Ama sa hindi niya gagawin at walang gagawin, kundi ang lahat ng pasubali niya, Kanyang tinutupad at ginagawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Napakagaling mang umawit, napakaganda man ang tinig, hindi pagdaka karakarakay dalubhasang mang-aawit. Napakagaling mang humabi at napakabuting humabi ng mga mabubuting salita. Ngunit hindi lahat ay perpekto pawa. Sa makatwid, ang lahat ay naisa sa ayos. Ang lahat ay napapabuti. Sapagkat kung sa unay hindi maganda ang gawa, hanggang sa nagluluwat, sa patuloy na pagsusumikap at pagpapakasakit, pagsusumakit sa hindi namamalayan, ang pangit ay napaganda, ang marumi ay napalinis at naging ganap na malinis, ang kakaunti ay dumami, ang makipot ay napaluwang. Kaisipan ng tao ang sa tuwin ay ginagamit, kaya't kung ito'y makitid, mahirap umunawa. Ngunit sa pagbabata at pagsusumakit, sa pagtanggap at pagkilala, sa patuloy na pagsunod sa kalooban ng Ama, ang makitid na pangunaway na palalawak ang unawa, ang mababaw ang pangunaway na palalalim na ganap, at ang patuloy na paglalim yaon ang nagbibigay sigla at tunay na liwanag ng buhay ng lahat. Gayon ang Ama. Ang Kanyang mga anak ay patuloy niyang sinusuri, minamasdan, binabata, ngunit hindi siya lumalayo. Sa lahat ng mga sala nila ay patuloy siyang nagpaparaya, hindi pagdakay parusa ang dinudulot. Subalit ilan kaya ang mga anak ng Ama na Kanyang pinagsusumikapang mahango, na Kanyang pinagsusumakitang mailigtas ang tuwirang makatatamo. Sa dulot niyang mainam, sa handog niyang kay ganda, at tunay na walang kapara. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang dalubhasa pagdaka. Lahat ng naging dalubhasa nagsimula sa walang karunungan, kaalaman, at kabihasnan. Alalaumbaga, ang lahat ay natuturuan. Bata mang kay kulit-kulit at mahirap turuan, kapag pinagtiyagaan, matutuman din niyaan. Gayon din ang taong malaki na, may isip, o dili kaya'y isang abnormal ng isinilang. Sa hirap man ng pag-aruga, ngunit sa pabata ng kanyang magulang, dili kaya ng nagmahal na nag-aaruga. Sang araw, yaong mahirap magsalitang ni dadada ay di masambit, bandang huli marami nang nasasabi. Ang kanyang pagpapatalalan na walang mga puwersang laman, butot lamad na nakaugnay sa paa, sa litid niya at mga kamay, sa pagbabatay na iyunat na ihakbang na patatag.
Ano nga ba ang hindi maibibigay ng Ama? Samantalang siya ang pinakamapagbata. At kung ang mga anak niya ay matututo sa Kanya, walang ang hindi magtatamasa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, ang lahat ay nakukuha sa pagbabata, sa pagtitiis baga at paghihintay. Hindi pagdakay ura-urada, nais ng iba'y kamtina. Ngunit kapag natutong magbata, walang hindi sisigla. Lalakas, titibay ang pananampalataya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahirap mang magbunga, ngunit nang dahil puno siyang namumunga, hindi na mamalayan sa kaluwatan may bunga na. Kaya't walang matigas na bakal sa Ama, walang matigas na puso sa Ama, walang matigas maliban siya. Kaya't ang kaya niya, kung misa'y di kaya ng tao, at di lahat ng kaya niya ay kakayanin ng tao. Kaya't ang kakayahan niya, nais niyang ibahagi sa mga anak niya. Kaya't ikaw, kayo, sila, sino man, lahat ng anak ng Ama, may pangarap siyang makakilala sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Ngunit sino nga bagang tao ang pagdakakarakara-kay paniniwalaan lahat ng kapwa-tao? At sino naman baga ang isang guro na pagdakay-dakilanan sa pananaw ng kapwa niya? Wala. Sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa pagpapakilala, pagbabatang makilala. At siyaon ang Ama, pinagbatahan niyang ipakilala ang kanyang kabutihan. Pinagbatahan niyang ipakilala ang kanyang katotohanan. At lahat ng kanyang mga binigyan ng karapatan, nagbata rin namang tulad niya. Kaya't ang lahat ng mga anak niyang binabahaginan, kung papaano'y nagkaroon ng karunungan, ito hindi ganang kanila, kundi ganang mula sa Ama. Isa ka ba sa binahaginan niya? Binata mo bang tanggapin at suriin ang kanyang kaloob? Pinagmithian mo bang ito'y mapagtibay mo? Minithi mo bang ito'y mapagtagumpayan mo? Ninasa mo bang manahan ito sa'yo? Pinagtiisan mo ba kung paano mo ito gagamitin? Sinuri mo bang mabuti kung paano ito gagawin? At nang makita mong lubos ang amay tapat at makatotohanan, ikaw baga ay nagmimithing tumulad sa Kanya? Magalak ka, sapagkat walang nagmithing matuto para sa Kanya na di nangatuto bilang mga anak Niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Noong panahon ng mga ninuno, ang mga sakit sa balat, kung tawagin ay ketong, na ngayon din ay mayroong panggayong sakit. Subalit, napakapalad at napakabuti ng Ama, mapalad ang mga anak Niya. Sa laksang bilang, mangilan-ngilan. Ngayon, anong mga sakit ang mayroon sa balat? Psoriasis, mga punjay na tinatawag, iba't ibang punjay na tinatawag, mga punggos na tinatawag, mga bakterya, mga may tinatawag na hanip, iba't iba. Ngunit sa iba't ibang mga sakit sa balat, napagagaling pa rin naman. Yaong nais ng Amang gumaling. Ngunit mayroong sadyang
hanggang namatay ay hindi gumaling ang sakit sa balat. Kaya't kay palad ng mga nagtatamasa sa kalooban ng Ama. At siyaon ang nais niyang maganap sa lahat ng mga anak niya, ang magtamasa ang mga anak niya sa magkaroon ng pakinabang. Sa gayon, nawa ang mga nagtatamasa at nagkakaroon ng pakinabang ay matutunang lubos siya. Ilan kaya ang mga nagtamasa na sa kanyang kadakilaan at kaiwagaan, at nang makinabang ay di nakalimot sa kanya. At nang pakinabangan nila ang kahiwagaan ng Amay natutunan kung sino siya. At nang mapakinabangan nila ang kahiwagaan ng Amay natutunan siya at hindi na nawalay pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mula sa mga hari. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya. Makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin, siya ay sinaaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at padadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel. Pagkahaba-haba man ang tinuturan at binabasa, naway inyong manamnam at magsilbing gamot na inyong nalalagok ay laway lamang. Bagamat walang tabletas na sa inyo ay nilalagok, iniinom maging kapsula at niwalang itinuturok. Sapagkat ang wika nga, kung nababatin nyo ang salitang sa buhay ng tao ay di lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal at ito inuunawa at tinatanggap, matututo ang lahat. At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak at 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuutan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito? Para pagalingin sa kanyang sakit. Baka naman humahanap lang siya ng dalahin para magdigmaan kami. Nang mabalita ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuutan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman. Para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hahanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog ng Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli ang dati mong iyong katawan. Mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya,
Akala ko pa namay, sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Partar? Hindi ba't mas malinis yung kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman. Hatcha karamaleya. Holeya karamaleya. Paano nga mawawawaan yaong sa aki pagdatal, tulad sa katauhan ni Leseyong naturingan. Salita'y kay inam, kay gandang pakinggan, ng mga makikinabang na napagbubulay-bulay. Tulad din naman itong sinaaman, na kung tuwirang di matigas ang kalooban, yaon bagay tututol at hindi susunod. At masasabi pang akala ko naman, ako ay kanyang bubuhusan ng kanyang mga kamay at tatawagin niya ang kanyang Diyos upang sa akin gawin niya on. Sadyang ganyan ang tao. Kung minsan tutungo sa isang dako para magpagamot, akala ko ba naman ako'y gagamutin pagdaka dahil manggagamot si ganyan, si gayon. Ngunit hindi pala. Salita mo na ang inuuna at di pagdakay inuuna ako. Yamang naturan ko ang marapat na ito, inyong pagnilay at bulayin tao. Bakit ko nga baga inudlot at tinugot siyang pagbasa ni Constancia? Pangaking sambitin sa inyo, maraming ganitong nilalang. Kapag tinuran ito ang gawin mo, kapag tinuran gayon ang gawin mo, naglalaro sa isipan, di man bumigkas ang bibig niya. Bakit kaya gayon pa ang paggagawa niya sa akin, samantalang kung gusto niya ay magaganap pala kung ang Diyos ay sumasa kanya? Wala silang kamalayan sa bawat aking niluluwal. Wala silang kamalayan sa aking bawat itinuturo. Wala silang kamalayan sa aking mga gagawin. Ngunit sila'y aking nais din at ibahagi ang marapat kanino man. Ngunit ilan nga kaya ang kapag pinagturanan? Opo, at kasabay ng pagtalim at pagtupa. Ilan din kaya ang sasabihin, ganito ang gawin mo, ang itutugon, mahirap yaon. Hindi ba pwedeng ganito na lamang? Hindi ba pwedeng di na magbalik? Di na pwedeng gawin ay ganito? Gayon ang tao. Pinangungunahan kung ano ang itinuturo. Nangunguna pa sa nagtuturo sapagkat tao ang kaharap. Ngunit kung batid nga lamang ng mga katauhan kung ano ang pangungusap at lahat ng nangungusap ay di batid ng katauhan, di nga ba't susunod sila? Ngunit sadyang gayon ang kalooban ng Ama at tuwir ang pinatupad niya ay gayon upang mapakilala at mapakita ang katotohanan na kung papaano ang sinusunod ay tao, ano nga bagang magagawa ng tao? Ngunit kapag tumalim at sumunod sa Kanya, anong hindi niya makakaya? O taong aking mga minamahal, magnilay at magbulay. Walang layunin ang sinuman na mahirapan at masaktan. Ngunit kung niloloob ng Amang kayo'y manandalian o panandali ay mahirapan at masaktan, ngunit at pakikita naman sa inyo kung anong magagawa niyang magagawin para sa inyo, ano kaya ang palagay nyo? Bakit ginawa niya yaon at ginawa niya ang ganyan? Marami ang kaparaanan, marami ang daan. Ngunit iisa ang pamamaraan ng Ama
yaong kanyang kapangyarihan ay makilala ng mga anak niya. Yaong kanyang katotohanan ay makita at makilala rin naman, upang sa gayon kung papaano siya ay nasa tao at nabubuhay sa tao, maramdamang buhay nga ito sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Mga minamahal ko, ang mababaw at walang pangunawa ay di makakaunawa at di makababatid. Subalit ang may pandama, wala mang pangunawa kung nararamdaman niya'y ama. Maaarok, matatarok niya kung ano at layon niya'y mabuti para sa kanya. Sapagkat ang ama ay ama noon pa man, at di magmamalo, di lilipas at di kukupas hanggang ngayon, at magpakailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, naway wag kayong katulad ni Naaman, nang layon at nasa ni Eliseo'y gumaling, subalit sa pagsubok ay di nakapasa. Sapagkat gayon ang tao, ang gusto'y sundin siya, ngunit ayaw tumalima at sumunod sa ama. Ang gusto'y makinig lamang, ngunit di ninanamnam. Subalit iba ang nasa ng ama, makinig ka't numanam, malalasap mong tuwiran, yung aking masarap na sa iyo'y alay. Sapagkat katotohanan, walang sino mang makapagtuturan ng kaibahan, maliban ang espiritong naiba sa tao, ngunit hindi naiba ang nasa at layon, kundi pare-parehas na layon ay isa, ang kaligtasan ng sinuman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, yaon ang nasa ng ama, yaon ang nasa ng anak, at yaon din ang nasa ng Espiritu Santo, kaya't kung magkakaisa sa iisa, na pinagmulan ay isa, at naging dalawa, sa pamamagitan ng ama at ng anak, upang maging 3 personang matatawag, di nga kaya't tatanggap ang lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Gusto niyo bang gumaling? Siyempre naman, sabi ng tao. Ngunit, maligaya ba sa puso niyo tinatanggap ang mga sinasabi? Nakapagdudulot ba ng sigla at pagpapatibay sa inyo ang mga naririnig nyo? Kung magkagayon, ano kayang hindi gagawin ng Ama, yamang nasiyahan kayo sa Kanya? Buhay ba ang Ama? Minimithi ba ganinyong maaliw at matuwa kayo? Yaan ang gusto ng Ama. Kung anong mithiin ng tao'y mas higit niyang mithiin ito. Kaya naman, sa iba't ibang pamamaraan niya, binibigay niya ang marapat upang matutunan ng tao kung paano ang maaliw, masiyahan, at magalak. Buhay ba ang Ama? Kaya, gusto ba ng taong magutom siya? Yung tamad kumain, kahit gutom na, sasabihin niya, tinatamad pa ako. Sapagkat di niya naalalang baka yung katamaran niya ay magdulot ng karamdaman sa kanya. May mga taong pakakainin mo na, isasagot pa sa iyo, tinatamad pa ako. Nakakatamad ba ang pagkain? Kaya't kung lilimiin mo sa pananalita ang tao, kailan kaya matatama? Manapa magandang sagot, busog pa ako. Ngunit kung alam mong gutom ka pa, gutom ka na, at sasabihin mo'y mamaya na lang, tinatamad pa ako. Binibigyan pa ba ng kasipagan ng pagkain? Manapa siguro kung ang pakakaini walang lasa, walang panlasa. Masasabi niyang, tamad akong kumain, walang lasa ang kinakain ko. Medyo kahawig-hawig ng tama yaon. Ngunit hindi pa rin tama't tumpak sa Ama. Sapagkat kung nanamnamin mong tuwiran at gugustuhin mong mabusog, pipilitin mong kumain. Di ba ga? At yaon ang nais ng Ama. Tamad mo mang unawain at tanggapin ang aral niya dahil batid mong makabubusog sa iyong kaluluwa, mithiin mong kainin at mapasarap ang buhay mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat may mga taong kapag mahaba ang binabasay, inip na inip. Bagot na bagot, sapagkat di nila ninanamnam at di nila nawawawaan.
Ngunit subukan mong nakabukas ang diwa mo, pagkahaba-haba man, di ka maiinip, di ka mababagot. At yaon ang patotoo na Espiritu ng Ama'y sumasayo, sapagkat nagpapatibay sa iyong pagbabata, nagpapatibay sa iyong pagtitiis, at kung nababata mo't natitiis ang pagtitibay mong yaan, walang ibang nagpatibay at nagbigay tiis sa iyo, maliban ang Amang sumasa iyo. Kung minsan, kay lapit lang ng tinatamad sasabihin malayo, sapagkat tinatamad siya. Kung minsan aabutin na lang sasabihin ng ayaw, di ko maabot. Maraming katwiran at dahilan ng tao. Ngunit sa Ama'y di makapanlilin lang ang sino man. Sapagkat ang taong tinatamad makinig at ayaw tumanggap sa lahat ng bagay ay tamad ito. Bakit? Kung masipag ka sa pakikipagtotohanan sa Ama't di lamang mithiin mo'y panglupat pang sanlibutan, matatawag kang masipag ng Ama. Ngunit kung ang gusto mo lamang ay ang pakinabang, ngunit sa Kanya'y ayaw mong tumanggap, tamad ka para sa Kanya. Sapagkat iba ang kasipagan sa bagay at iba ang kasipagan sa lahat para sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, kung tuwirang ang puso nyo'y taimtim na naririto at puspos at totoo kayo, gaano man kay luwat ang inyong mga paghihintay, hindi kayo mababagot. At kung may oras man kayong hinahabol, hindi rin kayo maiinip sapagkat alam nyo dahil ang Amang inuna nyo, pipihitin niyang oras para kayo ay makaabot sa dapat nyong puntahan. Gayon ang Ama. Iba ang kapangyarihan niya. Ibang kumilos siya. Kaya't yung mga totoong lingkod at mga tapat na lingkod, hindi sila nababagot kahit naaantala sila. Sapagkat ang pananaw nila at pananalig, naantala man ang lakad nila o tungo kung saan dako, ngunit ang Ama'y hindi nagpapaantala. May magagawa siya. Kaya ang Ama na kumikilos at matapat na makapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat. May naghihintay ba sa'yo? Alumpihit ka na? Alam niya yaon kung papaano niya paghihilumin ang damdamin ng taong naghihintay sa iyo. Sapagkat gayon kumilos ang Ama. Lamang ang nais niya, ang dahilan mo'y totoo at ang ginawa mo'y tapat. Subalit, kung nais mo lamang iligtas kaniya, ngunit ikay ayaw mo sa kanya, paano magaganap? Kaya't ang nais ng Ama, loobin mo ako, anak ko, at kalooban kong maghahari sa iyo. Tanggapin mo ako, anak ko, at pangungunahan kita tuwina. Subukan mong sundin ako at masusunod ang sa iyo. Sapagkat hindi ka pa humihiling, alam ko na ang para sa iyo. At gayon sinaaman, sapagkat ang pakay lang niya ay gumaling, kaya may reklamo siya. Hindi niya pinagnilayan ang sagot niya kay Eliseo. Subalit ang alam nitong Eliseo, yamang gusto mong gumaling, makita sa iyo kabatahan mo. Kaya't ang tinuran, kailangan tumungo ka sa ilog Jordan at doon ay maligo at lumublob ka. Ngunit anong sabi niya? Mayroon naman ekang ilog sa ganyan, may ilog sa gayon, bakit doon mo pa ako patutunguhin? Subalit, ang kainaman at naging mabuti sa kanya, nang mapaliwanagan siya ng kanyang alipin, bumalik at sinabi niyang, hindi baga eka, ano man ang sabihin sa iyo kung makagagaling sa iyo, ay bakit di mo nga gawin? Ganyan ang nais ng Ama, kung tunay ang puso niyo at tapat sa Kanya. Ano man baga ang nais niyang hilingin sa inyo, kung may hihilingin kayo para sa inyo, hindi baga ninyo mauna siya? At yaon ang nasa ng Ama. Ngunit nawawaan baga ng tao ito? Kaya't sa dakong ito, kailangan kumain muna kayo ng ayaw niyong kainin, lumasap muna kayo ng ayaw niyong namnamin, at pagkatapos niyong nakain at ninamnam, mararamdaman niyo na ang niyong tinutunguhan. Sapagkat kailanman ay magkaiba ang espiritu at tao,
Kaya't ang inuugnay ng Ama sa inyo ay Espiritu niya, at siyaon ang nais at layo niya. Kung ganang pagkatao, di may sisiwalat ito. Kung ganang katao ay di sisiwalat sa inyo, kaya't magalit matuwa kayo. Ang mahalaga, nasambit ko. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit pakatandaan nyo naman, mga mahal ko, ang nalugod at natuwa ang kalooban niya, siya ang nakinabang, siya ang masisiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung palagay mo ang oras mo ay gayon, ngunit sa oras na gusto sa iyo ng Ama, doon ka sumunod, hindi kaya siyang gagawa ng paraan sa iyo? Gayon ang nais niya. Matutunan nyo kung paanong pagkilos niya, matutunan nyo kung paanong magagawa niya, matutunan nyo kung paano susunod kayo, matutunan nyo kung paano tatanggap kayo, matutunan nyo kung paano magsasaboy kayo, at matutunan nyo kung paano may magagawa siya sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, kaya sa dakong ito, ang di bukal sa kalooban, wala siyang malalasap. Ngunit ang tapat at totoo, mayroon siyang matatanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't kung papaano sinubukan sinaaman nitong si Eliseo, napakita naman ng Ama ang kapangyarihang taglay nitong si Eliseo nang sumunod sinaaman. O tao, sumusuri kayo sa kapwa nyo, ngunit di nyo masusuri espiritu ko. Nagmamasid kayo ng kapwa nyo, ngunit ang espiritu'y di nyo masisilip kailan pa man ito. Kaya't ang wika ko sa inyo'y gamitin nyo pandaman nyo, upang kung nadaman ninyo'y nakadama nga kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nang dahil sa pagmamahal, lahat ay hinahanap ng Ama ang kaparaanan upang kayo'y matukoy sa katotohanan. Ngunit, yaong hindi nagpapakatotoo, di niya matukoy-tukoy ang kalooban ng Ama. Kaya't ang layo ng Ama, tao, pag nilayan mo'y ito. Sulong mabusog ka man baga ng lahat ng pagkain ninanamnam ng bibig mo. Nabubusog ba ang kaluluwa mo kung di mo ako naalala? Sulong magtamasa ka ng lahat ng gusto mo. Masisiyan ba kaluluwa mo samantalang di niya kailangan ito? Sulong magtungo ka kung saan mo gusto. Masaya ba ang kaluluwa mo kung wala naman ako? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Papatuloy po ba natin? Bilang tao po, pag ako'y nagbilang tao, di ko rin mababaybay ito't mababasa. Tinatamad kaya akong magbasa. Ngunit bilang sa Espiritu, sabi nga ay kailangan matuto ang tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nasaan na ba tayo? Ayun. Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Sapagkat ang Ama'y walang imposible sa kanya, ngunit dahil wala dito ang ilog Jordan, sinabi sa iyo, magbanyos ka. Nagbabanyos ka nga, labag naman sa kalooban mo. Napipilitan ka lang dahil gusto mo lang gumaling, wala sa puso mo. Magnilay ka ngayon. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo, sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo,
Buhay si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang kargahan ko ng lupa? Ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. Sinabi sa kanya ni Eliseo, yumao kang payapa. Marami nga ang gumugusto kunwari lang pala, ngunit hindi totoo sa puso nila. Ngunit ang wika ng Amay, pakanamnamin mo at pakanamnamin mong totoo ako sa puso mo. Hindi yaong sinasabi ko sa iyo ganito, sinasabi mo'y gayon. Ilan ba ang Diyos na totoo? Hindi bagat iisa lamang. Ngayon, nakinig ka kay Kunchi, pinakinggan mo si Juan, nakinig ka pa kay Petra, at nang makuha ka ni Petra at kay Juan, nawala na yung kay Kunching. Pagkatapos sasabihin mo, tapat kang nilalang. Ano baga ang ibig sabihin ko? Isang halimbawa ng panuntunan ng Ama ng pananampalataya. Kung tunay na matibay ang pananalig at pananampalataya ng tao, kung ano ang kinagisnan niya at kinagisingan, nakilala niyang Diyos ay buhay, kailan may di na siya gagawing baling-baling parang balimbing. Mga minamahal, katotohanan ng tinuturan, kaya lamang di natututo ang tao, ang binibigyan nilang mali at katwiran, ang nagkakamali ang kanilang ganito at ganyan. Ngunit ang pawang katotohanan, sarili nila mismo. Bakit? Sapagkat ang natututo na makinig, pinag-aaralan niya ring tanggapin at isabuhay ang pinakikinggan. Ngunit, walang kapwa ka na makapagliligtas sa iyo at walang maging sino man na makapagpapabago sa iyo, kundi ang totoong Diyos at tapat na Diyos na kung tatanggapin mo'y iibahin ka, tao. Buhay ba nga, Ama? Kaya't ang wika niya, huwag kang tumulad sa walang isip na bata. Salita ng salita, di alam ang tama. Kundi tularan mo yung nagbagot, nagpakatotoo. At yun ang gawin mo, isang halimbawa sa buhay mo. Ngunit paanong gagawing halimbawa ng kapwa-tao ang kapwa-tao niya kung matarik at mataas siya? Hindi ito gagawin, sapagkat hindi nila kayang tanggapin. Kapwa ko lang, siya lamang, susunod ako. Ngunit ang wika ng Ama, kung hindi pa kita binibigyang karapatan at ang kapwa mong inuna ko, doon ko makikita kung totoo ka sa akin, anak ko. Kung hindi mo masunod ang buhay na nakikita mo, ako pa kayang di mo nakikita. Sapagkat kung ang salita ko pinakikinggan mo at ninanamnam mo, hindi maaring di mo mawawaan kung sino ako. At kung di mo pakikinggan ang kapwa mong nagpapakita ng katotohanan, sino pang pakikinggan mo? Sa makatwid, wala kang pinakikinggan, kundi ka ng sarili mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Takda-takda ang panawagan, pagtalim at pagtupad. Subalit ang takda ng Ama sa lahat ay di napaparang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya, kapag ugali mo ang ganito, wala kang tiwala sa kapwa mo kahit nagpapakatotoo, tama't tumpak ang sinasabi niya, sa'yo din may magaganap na gayon. Kaya huwag kang magtaka kung may naninira at sumasambit sa iyo ng di tama, sapagkat ugali mo yan. Ngunit kung di mo ugali may gumawa man sa iyo, di ka masasaktan, sapagkat di mo gawain yaon. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mahirap bang unawain ng matwid na aral? Mahirap bang tanggapin ang tapat na aral? Sa hindi tapat at totoo, mahirap. Sa nagpapakatotoo, magaan at masarap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dahil tapat siya. Sabi nga niya, 5 man ang anak mo, hindi pare-parehas na sasabihin ko, lahat ng anak mo, paglingkurin mo sa akin, ha? Tulad ni David. David, ang anak mo ang magpapagawa ng templo ko, hindi ikaw. Subalit ilan ang anak niya? Ngunit hindi niya alam, si Solomon pala. Sa makatwid, may tinatalaga ang Ama at may pinipili siya. Bakit nagrereklamo ka? Kung magkagayot kilala mo siya, alam mo, kung hindi mo takdang napili ka, batahin mong pagbabata na pakinggan ang kapwa mong nauna sa'yo. At nang matuto ka para sa kanya at pinili ka ng Ama, alam mo na kung anong gusto niya. Buhay ba ang Ama? Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa ang katalinuhan ni Constancia ang huhugutin ng katagang yaon, magnilay at magbulay kayong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagkatali-talino nyo man sa lupa, di nyo maaarok, maabot at pagdakay mahahabing salita. Ngunit ang tao ay makikita ang kapwa-tao, kaya't hinahamak at hinahatulan ng kapwa-tao. Subalit ang Espiritu ko, walang makakasaksi, maliban ang nakakadama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mula kay Lucas, at nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balot sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Samaria, sa Serapta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Naintindihan at nagtindigan sila at pinagtabuyan siya palabas. Sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin, ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis na hindi siya nakikita. Yaon ang pawang katotohanan. Bakit gayon ang pagtutumbok at pagtutura ng Hesukristo sa mga kaharap? Hinalimbawa ang pagpapagaling kay Naaman na kung malayong lugar pa ang pinagmulan, samantalang sa dakong yaon ng Israel ay maraming may ketong. Yaon ang pawang katotohanan. Sapagkat nakikita ang tao, hinahatulan ng mata, hinahatulan ng isip at hinahatulan ng bibig ang kapwa-tao. Ngunit, ang amay din nila nadarama. Kaya tao, kayo bagay naririto, isip at damdamin nyo'y kasama'y Ama at nasa Ama ka nga kayo. Kung magkagayon,
Ang imposible sa Ama, kailan may di posible. Kundi lahat ay posibleng magagawa niya. Lahat ang imposible, posibleng posible. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano ka ba nananambitan at tumatawag sa Ama? Paano mo ba siya tinatanggap sa puso't isipan mo? Paano mo ba siya kinikilala? Ikaw ba'y tapat? Ikaw ba'y nagpapakatotoo? O ikaw ay parang LC, pabago-bago, napipihit ang isipan? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano ang malayong dako ang pinagmulan, napagaling ng hinanap at sumunod sa hinanap. Ngunit ang malapit at kasama, walang tinanggap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Magnilay, magbulay sa aking tinuran, magtanto at madaling maaabot. Tanungin niyo ang sarili niyo, kayo ba'y si Anaaman? O kayo ang mga balo na kasama ng Eliseo na hindi pinakitaan ng hiwaga, ngunit ang isang balo na nasa malayo, siyang pinakitaan ng hiwaga at himala. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan, kapatid mo na, paano mo mapapagaling? Hindi naman siya tapat na naniniwala. Kung minsan, asawa mo na, hindi mo mapagaling-galing sapagkat di siya tumatanggap at naniniwala. Kung minsan nga, talagang kaharap mo na, hindi pa makita ang mabubuti mong gawa. Anong kinikita niya at nakikita niya? Yung mali lamang. Buhay ba ang Ama? Press from Saudi Arabia. Mukhang masarap ito ah. Kung kalooban mo, may matitira. Kung gusto mong patikman, may matitirang isa. Ngunit kung hindi, wala nga. Ganun dapat. Dapat lagi kayong nakatuon dun sa kung kalooban mo, Ama, mangyayari. Kung hindi mo kalooban, maghihintay ako. Ngunit hindi. Ang gusto ng tao'y ganito. Kailangan ngayon din. Sino ka? Kailangan ngayon din. Sino ka? Kaya wika ng Ama, anak, magbata ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw, buhay na buhay ang nagtuturan. At siyaon ang patuto ko sa inyo. Sapagkat kung buhay na kinikilala nyo ang nangungusap sa inyo, ano ngayon ang patuto ko? At di lamang yaon ang katotohanan, nakabukas na. Alam kong may magagawa ang Ama. Magnilay kayo tao sa bawat kaganapan. Magtanto kayong totoo kung sino ang kaharap nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Anong yun ang muling patutuko? Hindi lamang isang binigay, naging dalawa pa. Tao, may hinihiling ka ba? Ngunit tapat ka, tandaan mo, hindi man pagdaka binigay sa'yo, isa lang kahilingan, ginawa pang dalawa. Nakabalat pa mismo. Isang kulay berde at isang kulay dilaw. Tanda ng kalusugan, tanda ng kaliwanagan. O tao, lumusog ba pananalig nyo? Nagliwanag ba kayo sa espiritu? Magtiwala kayong lubos, may mabuting dulot sa inyo. Alam kong may bahabahagi magagawa ang Ama. Alam kong may bahabahagi magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, bahabahagi manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga, ayan, nanagana ka na, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam ko ay mag-awa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, bigay mo kay Milen, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Sa dati, kapag may tusok na ganito, hindi pinamimigay ng baka makatarak sa mata. Subalit ngayon, iitsa ito, pubikit kayo. Kung ito'y para sa inyo, makakarating sa harap nyo. At yaon, ano bagang ibig kong ituran? Mga anak na mahal ko, pikit lamang mata nyo, na pagdulog na totoo, na mula sa puso nyo. Di nyo namamalayan pagmulat ng mata nyo, tinanggap nyo na yaong kahilingan ninyo. Alam kong may magagawa, pikit. Pikit ang mata. Pikit. Bakit
huwag kayong dumilat sapagkat yung mata ninyo pinangangalagaan. Ngayon, kung kayo na may nagkakaroon ng pananalig, daratal sa harapan niyo ito. Alam kong may magagawa. Pumikit. Talagang makulit si kapatid na yun. Ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat nakadilat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga mahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Sa harapan niya yun. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Muli pagnilayan ninyo, mga minamahal, ang isa ay naging dalawa at ang dalawa ay naging tatlo. Paano baga ito makukuha? Pumasok siya mismo. Kung magkagayon tao, buhay ba sa ulo nyo yaong pananampalataya? At matibay niyong pinaninindigan ng Diyos Ama sa buhay nyo. Hindi man kayo magpakahirap kapag ginusto niyang sa inyo'y iabot, marami siyang kaparaan at inyong matatanggap. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Ay, Diyos ko, tama ko. Wow, nakatatlo ako. Buhay po ba ang Diyos? Kanino kaya yun? Napakabuti ng Ama. Subukan nyo lamang po. Ibahin nyo yung inyong pananaw. Ibahin nyo yung inyong pagdulog. Ibahin nyo yung inyong paniniwala. Ibahin nyo ang pananampalataya nyo. Mari nga masabi nyo, paano nasasabi nila yung ba't sila masaya? Bakit kaya sila'y sumasaya? Hindi naman sila yumayaman. Mismo nararamdaman ng taong mga nagpapakatotoo kung paano kumikilos ang Diyos na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Totoong totoo. Huwag kang magpakahirap sa isip mo kung paano mo makukuha yun, paano mo maabot yun, kung paano mo makakamtan yan. Magpakahirap kang maniklohod ng tapat at totoo at magpakasakit ka bilang pagdadalita ng Diyos sa buhay mo. Tanggapin mong tapat siya sa buhay mo, magpakatotoo kang ganap sa Kanya at pakikita niya sa iyo kung sino siyang pinaninikluharan mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan ninyo, isang pinggan man
na hugasin. Kapag tamad ka, pamaya-maya mo pa. Sasabihin mo baka bukas pa. Ngunit santambak man ang iyong hinuhugasan, kapag ikay masipag at magaan ang katawan, wala kang dahilan. Kaya't kung ang tao ay tapat lamang sa pananalig at pananampalataya at bukal sa kalooban, tandaan ninyo, walang maraming dahilan at katwiran para sabihin niyan, Diyos ko, ngayon na rin, ako'y lulod sa iyo. Mga minamahal, bawat araw, mayroong gagawin ng Ama. Gabi man may gagawin pa rin siya. Ibig sabihin, sa bawat segundo ng buhay mo'y umasa at manalig ka. Kung ngayon di mo natamasa, nang bukas ay hindi pa rin, ngunit tandaan mo, sa katapatan mo'y di ka mabibigo sa iyong Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ngayon, narinig mo kumanta kanina si kapatid na Gloria, talagang bigay, talagang nakabukas yung vocal cord niya, talagang binibigay niya yung tinig niya with feelings. Yun ang totoo nun. Kapag nasa loob mo na, kaya mo yon? Kayang-kaya. Halika na, anak. Eto, nagpipresenta, choir na daw. Payag ka ba, Jerry? Ay, payag siya. Tayo ka. Hindi nawala ng asawa si Jerry. Sige, anak. Bigay todo na ngayon, ano? Sige. Ikaw ang bigay Wow, magaling na yun, ah. may kapal. Dito ako. Pagod sa aking dasal upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko. Wala ni kahati man saglit na sa'yo'y may papalit, ngayon at kailan may ikaw. Ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay kung may bukas mang tinatanaw, dahil may isang ikaw, kulang ang magpakailan pa man, upang bawat sandali ay upang muli ay
O, di ba, duet na tayo ngayon, may voicing pa. Kasi po yung kanta niya, yung nakikita ko, iba po kasi yung awit pagka dito. Yun po talaga yun. Kapag ang awit, kapag sa puso mo kinukuha, sigurado lalabas yung natural. Yung natural, pag ikaw ay, yung damdamin mo ay nararamdaman mo ang Panginoon, lalabas at lalabas yung natural na ganda ng awit. Hindi po iyan nakukuha sa ganda ng boses, kundi sa damdamin ng umaawit. Kaya naiyak siya, oh, di ba? Ang ganda-ganda ng boses mo. Kaya nanta kayo yung paborito mong How Did You Know? Akala ko di mo na ako patitirahin. Akala ko sinolo mo na. Sige, kanta ka pa. Isa pa. I remember so well the day that you came into my life. With you right by my side makes me feel things will work out just fine. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright. With you right by my side makes me feel things will work out just fine. Go. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Right How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Diba? Sarap. Choir ka na. Alam niyo po yung awit na yon. Paborito ko po yun nung araw na ako po ay umaawit pa sa sanlibutan. Pag inaawit ko po yung kanta na yun, kung ano-ano po nasa utak ko, na hindi po tama. Pero kung kani-kanino ko inihahandog yung kanta na yon. Kaya pala, ang hinahandogan ko, demonyo. Alam niyo po ba yon? Kasi po iba yung nasa isip ko eh. Pero ngayon, habang inaawit ko yon, alam niyo po ba kung sino ninanamnam ko? Ang Panginoon. Yun po, kaya masyado kong feel na feel. Di ba? Sige, isa pa. Awitan mo si Mahal na Apo. Na kung bakit tayo narito, kung bakit ako'y isang kaluluwang ligaw, na inakay, nagmula ako sa karimlan, subalit ngayon ako'y nasa kaliwanagan. Awitan mo si Apo, ang ating Mahal na Apo.
Ikaw ang nagbibigay ligaya sa aking damdamin. Damay ito sa puso ko kapag ako'y naririto sa tuwing ika'y nakikita. Sakit nawawala, lumbay nawawala, damay ngiti sa puso ko kapag ako'y naririto. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw, Ama, ang bawat sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Parang biro lamang dumating sa buhay ko ang isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita, o dakila kong Ama. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw, Ama, ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Pinaiyak mo ko. Sige ka uli. Hindi ko kasi alam yung kanta mo eh. O, sige, ka uli. Okay, ka uli. O, ayan. Yan ako, di ko alam yan. Sarap po kasi pagka na kay Lord eh. Yung kahit meron tayong dalahin, sarap damuhin. Iba-iba tayo ng pinapasan, pero magaan. Ano po? Po, salamat. Maraming salamat. Okay. Bridge over troubled water. Ang titindi ng kanta niyo eh. O, sige. Ako na. O sige, ako na una. When you're weary, feeling small,
when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when dark is bright and face is all around, like a breeze over troubled water, I will lay me down like a breeze over troubled water. I will lay me down. Ikaw naman. When you're done and out, when you are confused, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, and dark is gone, and peace is all around, like a bridge over troubled water. It will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Oh, paano nangyari? Choir ka na. Kakantahan na. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ng Panginoon na maging bahagi ako ng mga awitin niya. Purihin po harihin ang ating Diyos na buhay. Talaga po napakadakila niya. Alam ko yung pagluha ninyo katulad ng pagluha namin. Hindi ito pagluha ng kalumbayan, kundi ito yung pagluha dahil naramdaman nyo ang Espiritu Santo na kumikilo sa sandaling ito. Wala po kayong kamalayan. Pinagagaling po ang inyong kaluluwa, pinagagaling ang puso ng bawat isa sa pamamagitan ng mga awit na ibinibigay po sa inyo. Maraming salamat po. Salamat, Jessica. Ay. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Bakit anak, lagi ko siyang tinatawag para sa'yo? Siya gusto niyang magbigkas. Subalit ikaw, maari kang magsalita lahat ng gusto mong sabihin. Iluwal mo. Ibigay mo lahat sa Ama. Siya, gusto niyang sabihin ng mabuti, ng diretso, ngunit mahirap para sa Kanya. Kaya, magkakaiba man kayo ng naging problema sa buhay, kung iisipin parehas na mahirap. Ngunit, hindi dapat gawin na mag-isip para hindi parehas na mahirap. Diba, Rosel? Walang hirap at di mahirap para sa iyo mabuhay na ganyan. Manalig ka balang araw dahil hindi ka naman pipi at di ka naman bingi, kundi may konti lang abnormality, then sa hindi mo namamalayan, mag-normal na yan, at ikaw naman anak ay normal na rin ang buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Yaon ang hindi batid ng tao kung paano ang ginagawa ng Espiritu ng Ama. Kayo nakatitig lamang, nagmamasid, sumusuri, nag-iisip. Subalit, ang bawat ginagampanan ay wala kayong kamalayan. Kaya't kung tuwiran ninyong ninanamnam at tuwiran ninyong tatanggapin ng Ama, walang hindi siya batid sa inyong lahat
at walang hindi siya ibibigay para sa inyong lahat. Mga minamahal na taga-ibang bansa, sa iba't ibang dako, sa panig ng daigdig, mapapalad kayo na wala man rito, subalit malapit ang puso nyo, namnam na namnam nyo ang mga katagat ninanasan ninyong maramdaman pa, samantalang kay hirap mang sabihin at pawang katotohanan, ang malapit siyang malayo at ang malayo siyang malapit. Kaya katulad ni Naaman, malayo man siya sa bansang Israel, subalit isinugo siya para do'y mapakita ng Ama kung ano ang kanyang magagawa. At nang dahil sa kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, walang hindi nga siya magagawa at walang imposible sa kanya, kundi lahat ay posible. Kaya kayong lahat, kung malayo man sa dakong ito, malapit ang puso nyo sa Ama, ang tinanggap ng kapwa nyong naririto, higit na matatanggap nyo kung kayo ang mas malapit ang damdamin sa Kanya. Kaya't kung papaano kayo nagbabata, napupuyat na naghihintay, at kung hindi na ninyo mahintay at nakatulog kayo, binabalikan ninyo, yaon ang wika nyo at yaon ang sinasambit nyo, mapapalad kayo sapagkat minimithi ninyo ang bawat kataga na salita ng Ama ay matutunan at maramdaman nyo. Pagharian kayong lubos, saan man kayong bansa, at maging dito sa panig ng Pilipinas, mangunang ganap ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, pagpalain kayong lubos. Sapagkat, ang sabi nga, pagpapakababa, pangunawa at pagpapakumbaba kung nasa tao, Ama ang lahat sa kanila. Walang hindi tatamuhin, walang hindi kakamtin. Lahat ng kasiya at kagalakan sa tao ay paghahariin. Sapagkat ang Ama, kung siyang pinanguna at pinaghari, walang hindi nababatid. Sa lahat na makabubuti at kabubuti ng lahat, kaya sa Kanya patuloy na manalig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nagaganda nila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal, handa na ba kayo? Kung magkagayon at handa na kayong tumindig, tayo na po, tayo na. Sa